Mommy D, ready na ako mag-invest. Condo ba or bahay? Ito pong isi-share ko sa inyo ay tip ko lang naman based on personal experience. Kasi po, nung nag-i-invest na kami, nung nag-i-invest kami dito sa Pilipinas, ang dating ini-investa namin ay condominium. Bakit condo? Kasi po, ang daming mga pre-selling properties, tapos makakabili ka pa ng mga condo ng magda-down ka lang ng mga 50,000, ganyan, tapos lipat na agad, ganyan. Ang hindi namin nakita na cost kapag condominium pala ang bibilin nyo ay ang napakalaking association dues. Grabe. Tapos, aside from association dues, yung real property taxes. And kapag pinarenta mo yan, kung magbabayad ka pa ng broker or ng agent, ang laki-laki niyan every month. At yung mga dues aside from the dues, meron pa yung mga common area utilities. So, meron kaming binili dati na condominium in Makati. Tapos, umaabot ng 90,000 pesos yung dues, including yung mga common area utilities. Yung common area utilities, yan yung tubig na ginagamit nila sa pool. Yan yung ilaw na nandun sa lobby. Yan yung kuryente. Kung may aircon yung lobby ninyo, yung kuryente nung aircon. Syempre, wag sila mag-on yan, di ba? Kasi nga dapat mukhang maganda yung lobby ninyo, tsaka yung mga amenities. Kasi yun ang gusto ng developer para maakit din yung mga ibang pumapasyal doon para bumili sa development nila. Pero ang magbabayad noon, ikaw. Tapos, ang hindi ko na-foresee, depende on the location din pala, pwedeng tumaas ng mataas ang real property taxes. So, there was a time, mali pa yung pagkakalagay ng property na yon, nakategorize yung property as commercial instead of residential. Kapag residential, parang nasa mga 28,000 per year ang babayaran. There was a time 40,000 ang binabayaran namin for real property taxes. Tapos, hindi mo naman din agad-agad mapaparenta yung property kasi ang dami niyong kalaban. Kahit na Makati pa yun, hindi lang naman in that building ka may kalaban ka pa for other properties, ganyan, na ibang developer, ganyan. So, gagawin mo, papaba mo yung presyo, tapos ipaparent mo ng mababa, kukuha ka ng agent, kung sinong agent ng unang makapag-parenta ng property mo, magbibigay ka ng agent's commission. Hay nako, sakit ng ulo. Lalo na nung pandemic may binili kami na 2 property pa na that we had to let go during the pandemic. Sa may Parañaque naman ito. Ang baba ng down, parang tig 70,000 pesos each. Tapos turnover na daw agad sa amin. Pero anong nangyari nung pandemic? Binili namin yung property kasi malakas daw in the market. Parang totoo naman, naparenta namin siya ng 40,000 per month for a 2-bedroom in Parañaque. Pero, nung nag-pandemic, nag-alisan ang mga Chinese in that area, hindi namin siya maparenta. At ang amortization niya, wagas! 36,000 per month. So, we had to resell that property to other people. Pero yung dinaw namin doon for several months, wala na, hindi na namin siya nakuha. So, isa pa yan na thing, kapag condo ang binili nyo, lalo na kung for investment ang iniisip nyo wala kayong control kung ano ang rules ng property management, whether or not papayagan kanya magparenta during a pandemic or bawal magparenta. Binili din namin yung mga property na yun kasi gusto namin magpa-Airbnb. Tapos biglang nag-iba na yung rules nila in that property. Bawal na daw magpa-Airbnb. So, long-term na lang ang pwede namin iparenta doon. Wala kaming control. Kaya, sa usapang condo versus bahay, although mas maraming maintenance ang bahay, I would still suggest na kung bibili po kayo dun sa wala nilang mga association dues at dun sa possibly maluwag yung village admin. Possible nga na walang village admin para talaga kayo ang merong control kung sino ang papastay nyo sa bahay, kung gagamitin nyo ba siya as investment, ipaparenta nyo ba siya, etc. etc. At saka based on my experience po, mas mabilis magparenta ng bahay kesa ng condominium. And so that's my 2 cents about the discussion of condo versus bahay. Comment kayo, what do you think? Kung kayo mag-i-invest, condo or bahay?